Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, kumentuhan po natin ang ating Pangulo. Nagsalita po sa Australia at ang sinabi niya po talagang sa isang speech niya po, hindi niya po isusuko ang ating teritoryo sa isang bansa o foreign power. Ito po ang pahayag ng ating Pangulo at kumentuhan po natin mga katambay. Pakinggan po natin. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves. Higit na pagtutulungan ng Pilipinas at Australia, panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng Parliament sa chamber ng House of Representatives sa Canberra. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kailangan ng pagtutulungan kasama ang mga kaalyadong bansa upang labanan ng banta sa rule of law at kapayapaan sa Indo-Pacific region. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Mahalaga para kay PBBM ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. Sa gitna naman ng mga hamon na ito, muling inihayag ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na hindi susuko sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. We remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Ilang kasunduan naman ang nilagdaan ng Pilipinas at Australia, kabilang na dito ang may kaugnayan sa maritime, cybersecurity at trade. Inaasahan ni Pangulong Marcos at Australian Prime Minister Anthony Albanese na malaki ang may tutulong nito upang lalong mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. The 3 agreements exchanged today shall enhance information sharing, capability building, and interoperability between our relevant government agencies in the maritime domain and maritime environment, cyber and critical technology, and competition law. We'll collaborate even more closely to promote our shared vision for the region, including in civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness, and promoting respect for international law. Bukod sa pakikipagpulong sa mga matataas na opisyal ng Australia. Ayan po mga katambay, pinutol na po natin. Mahaba pa po ang news. Yun po ang dinuran po ng ating Pangulo nung siya po ay mag-speech sa Australia. Ang nakakalungkot lang po, napakaganda po ng paninindigan ng ating Pangulo. Ang nakakalungkot lang po, talagang hanggang paninindigan na lang po ang ating bansa. Dahil unang-una, mga katambay, wala po tayong asset. Meron man, kakaunti. Kakaunti lang po ang asset natin, lalo sa gamit sa sinasabing pandigma, di ba? Kailan lang po naging mga modelo ang ating mga gamit pandigma? Sa panahon lang po ni Pangulong Duterte, di ba? Doon lang po naging makabago. Ilan pa, hindi pa ganun karami, di ba? Pero ang dapat natin na tanungin, yung mga dati na mga pangulo, ano nangyari sa bansa natin, di ba? Halos lahat taon-taon sa panahon nila may budget po ang ating sandatahang lakas. Pero bakit hindi man lang nila na-modelize, di ba? Ang ating sandatahan, ang ating pangdepensa, di ba? Wala silang na-produce. Sa panahon po na napalitan ng senior na Marcos Senior, di ba? At nung panahon ng Marcos Senior, kung meron tayo, marami tayong sandata, di ba? Pero nung maupo na yung mga kapalit, di ba? Sa Aquino, hanggang sa
Aquino pa rin, 'di ba? Wala, halos. Wala. Wala tayong napundar, 'di ba? Dito lang tayo nakapagpundar sa panahon ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte. 'Di po ba mga katambay? Alam po natin 'yun. Ang ginawa ni Pangulong Duterte para i-modelize ang ating pandigma at ating pangdepensa. Ngayon po, sa panahon ni Pangulong Marcos, tama po yung paninindigan niya. Kaya lang, ano ang panglalaban natin ay pangdidepensa natin sa lalo sa bansang China. Na ang China, alam natin, nagpalakas, nagparami sila ng pandepensa at pantaboy na napakalalaking barko na pandigma ang kanilang ipinroduce ng kanilang bansa. Paano mo maitataboy ang isang kalaban na sinasabi mo na teritoryo mo? Kung ang dala-dala nila 16-wheeler, example natin, 16-wheeler na truck, di ba? Kilaki-laking truck. Yung sa Pilipinas, ang dala-dala lang natin, tama raw, o kaya jeep. Jeep lang ang dala ng mga Pilipino. Yun yung ibubuli. Ipangbubuli mo, ipantataboy mo sa 16-wheeler truck. Di ba? Napakarami pa ang ipadadala ng gobyerno ng China diyan sa West Philippine Sea na tinatawag, di ba? Na ang tawag naman ng China South China Sea pag sila ang nagbabalita sa kanilang bansa, South China Sea. Pero tayo, West Philippine Sea. Di ba? Dahil pinaglalaban natin teritoryo natin. Tama po yun eh. Kaya nga lang po, yung sinasabi nga natin na dapat magkaisa, ang sinasabi rin ng Pangulong Marcos, dapat magkaisa na ang mga bansa, lalo nga rin sa tinatawag na South Pacific na yon, di ba? Na West Philippine Sea na tinatawag natin. Ano naman po ang ginagawa ng mga ibang bansa? Sa dami ng mga speech, kahit panahon pa ni Pangulong Duterte, di ba? Wala naman silang response, di po ba? Sa atin, di ba? Maliban sa Amerika, na pumupunta sa ating bansa, parang marami lang ginagawa ron kung ano-anong mga exercises, di ba? Pero wala rin naman sila nagagawa sa aksyon ng China, di ba? Hindi rin naman nila maitaboy yung ginagawa ng China sa sinasabing teritoryo natin, mga katambay, di ba? Wala rin nagagawa ang Amerika kahit sabihin natin powerful. Hindi rin nila mapakailaman. Pero, si Kamanong, may komento at solusyon si Kamanong. Simple lang, di ba? Kung nagparami at nagpalakas ang China ng kanilang mga barko na ginagamit na tinatawag na Navy, di ba? Yung mga warship nila na kilalaki, di ba? Na pangdigma at may mga kumpletong armas yung mga barko ng China. Yung sa atin, iilan lang po ang nagro-roving, umiikot sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea, di ba? Isa lang po ang nakikita ni Kamanong solusyon kung gustong tumulong sa atin ng mga bansa. Dahil maraming bansa rin, di ba? Ang nakakasakop at nasasakupan ng tinatawag na South China Sea. Di ba? Yung buong sinasabing West Philippine Sea na yun, di ba mga katambay? Bakit kaya itong bansa na sinasabi at hinihimok ni Pangulong Marcos Jr., bakit hindi po sila mag-donate sa Asia? Lahat po ng Asian country na against sa ginagawa ng China, di ba? Pati Western, di magpadala po sila ng maraming ship, di ba? Mga warship sa bansang ito, lalo sa Pilipinas, di ba? Dalhin nila lahat doon. Magdala po ng tig-5 barko na pandigma ang bawat bansa. Di ba? Kung sinasabi mo na binubuli ng China lahat ang nakapaligid doon sa sinasabi nilang South China Sea, di ba? Na tinatawag naman natin na West Philippine Sea, di ba? Ilang barko ang mapiproduce ng buong bansa na ayaw yung ginagawa ng China? Ang Amerika na lang, magpadala ng 5 malalaking barko nila ron, pandigma. Ang Australia, 5. Di ba? Ang Great Britain, lahat ng nasa Western. Tingnan natin kung hindi rin matakot ang China dahil meron ng barko na tumataboy rin sa mga barko nila na napakarami. Di ba? At iyon, para sabihin natin na hindi rin lumabag sa batas ng sinasabi international law ang Pilipinas, i-donate muna nila lahat sa Pilipinas yung mga barko na yon para pag-aari pansamantala ng Pilipinas habang hindi tumitigil ang China. Di po ba mga katambay? Simpleng pananaw lang ni Kamanong yon, di ba?
Kasi mabilis na solusyon yun sa nakikita ni Kamanong, di ba? Dahil dinadaan tayo ng China sa kanilang mga barko na dami-dami pinaparada ron sa West Philippine Sea, di ba? Lalo yung mga sinasabing teritoryo natin, di ba? Nagbabantay din sila ron, hindi umaalis. Dahil marami silang barko. Maraming barko ang China, di ba? Kung ganun ang gagawin ng ating bansa at tutulungan ng Pilipinas at hindi lang Pilipinas, pati yung doon sa west part na yon na napakaraming Asian country, di ba? Mismo pati mga Asian country, ilabas nila lahat nila ang barko nila, di ba? Pagkaisahan nila ang China, di ba? Pagkaisahan na itong katubigan na ito para sa lahat, hindi lang para sa iyo, di ba? Hindi lang para sa China, lahat tayo dapat makinabang. Di ba? Huwag kang maghari-harian dito. Di ba? Kung lahat ng bansa, napakaraming bansa ng ating mundo. Magkaisa lang, di ba? Humimok. Hindi giyera ang solusyon eh. Hindi natin kailangan makipaggiyera sa China. Hindi natin kaya. At alam natin ang giyera. Sa umpisa, sasabihin ng mga powerful na bansa, tutulungan tayo. Ano nangyari? Meron na tayong mga pattern, example, di ba mga katambay? Ano nangyari sa Ukraine? Na sinasabing susuportahan ng Amerika at ng NATO, wasak, di ba? Durog ang bansa nila. Bagsak ang ekonomiya nila. Kawawa ang mga tao nila, di ba? Mantalang mas mayaman bansa sa atin ang Ukraine, mga katambay, kumpara mo sa Pilipinas. Di ba? Ganon din sa bansang Israel ngayon, di ba? Hanggang ngayon, nag-uubos sila ng pera doon. Giyera, ang kawawa mga tao, di ba? Inuubos nila ang kanilang kayamanan para lang sa digmaan, pagpapuputok ng mga armas, di ba? Pagbili ng mga high power na gamit pangdigma. Pero ang kawawa, mahihirap na mamayan. Ang ekonomiya bagsak, di ba? Wala ka namang mapapala sa giyera, di ba mga tambay? Kaya kay Pangulong Marcos, hinay-hinay din po tayo. Huwag po tayong masyadong agresibo, lalo kung giyera po ang gusto po natin. Tama po, protektahan lang natin ang ating teritoryo. Pero huwag po tayong papasok sa isang giyera na hindi natin kaya, Mr. President. Hindi natin kaya. At huwag tayong aasa sa mga pangako ng mga banyaga. Mahirap pong asahan yan. Lalo po ngayon ang Amerika, nakakaproblema po sila sa kaperahan. Nakakaproblema po ang Amerika sa kaperahan, lalo sa kanilang national budget at yung kanilang national treasury, mga katambay, di po ba? Nababalita po yan. Kaya mahirap po tayong maging matapang ngayon. Hindi natin pwedeng asahan ang mga bansa na sinasabing tutulong sa atin. Karamihan po dyan, mga katambay, salita lang ang ibibigay sa atin. Salita, walang gawa. Ang kawawa, tayong mga Pilipino, tayong may hirap ang magiging kawawa dyan. Dahil ang mayayaman, aalis lang po yan. Aalis lang po ang mayayaman. Kamukha po nangyari sa Ukraine. Nag-alisan po ang mayayaman. Ang naiwan doon, mahirap. Sila ang nagkakamatay doon, mga katambay. Ang karamihan, mahirap. Huwag po sanang padalos-dalos, Mr. President. Proteksyonan lang po natin ang ating bansa. Wala po tayong magagawa ngayon sa ating bansa dahil kulang tayo sa gamit, mga katambay. Kahit ano gawin natin na pamamaraan, kung kulang tayo sa gamit at hindi naman tayo tinutulungan ng mga powerful na bansa, puro lang tayo sinasabi na tutulungan nila, gagawa ng paraan. Hanggang doon lang po sila, mga katambay. Hanggat hindi natin nakikita yung aksyon nila. Kasi mismo sila, hindi sila umaaksyon sa ginagawa ng China, di ba? Walang ginagawang aksyon ng Amerika. Powerful ang Amerika, di ba? Sa international law, di ba? Ipinaglaban natin yan, di ba? Nanalo tayo, di ba? Pero wala pa rin nangyari. Hindi naman tayo tinulungan ng Amerika para aksyonan na iyan ay sa Pilipinas. Wala rin, di ba? Talagang magiging solusyon lang dyan, di ba? Sinasabi nila, para mabawi mo yan, giyerahin mo China. Mahirap naman po yung mga katambay. Pagka ang giyera ay magsisimula sa Pilipinas, kawawa po tayo. Hayaan po natin sila magsimula. Hayaan natin sila. Pero tayo, wag tayo magsisimula ng giyera, mga katambay. Napakahirap. Kawawa po tayo, mga Pilipino. Hindi po sila ang kawawa. Napakalayo po ng Amerika sa Pilipinas. Wag na wag po tayong papayag sa mga diskarte ng mga Amerikano at yung kanilang katapangan. Wag po tayo maging matapang. Mahirap po.
lalo kung wala naman tayo ibubuga. Ngayon po, ang gawin lang natin, siyempre po, ayusin po natin sa magandang usapan. Kamukha nung ginawa ni Pangulong Duterte, magandang usapan. At kapitbahay natin sila. Di ba? Habang nagpapalakas muna tayo, kaibiganin muna natin ang China. Kaibiganin muna natin kung ano yung problema, pag-usapan, di ba? Hanggang tayo ay nagpapalakas. Tapos ang ikalalakas na ang ating bansa, nasa gobyerno, sa mga politiko. Yung iwasan ng pagiging korap. Yung kinukurap nila, dapat ang gawin ng mga politiko, sa pananaw ni Kamanong, i-produce nila ng mga warship para dumami katulad ng China. Di ba? Kasi nasa gobyerno natin ang problema. Dahil nga nagiging korap ang ating bansa. Kaya halos walang mabili, walang magawa ang ating bansa. Lalo sa pandigma natin, pandepensa. Dahil nakukurap ang pera ng bayan. Di ba mga katambay? Yun lang po ang aking komento sa paninindigan ng ating Pangulo, lalo sa ating mga teritoryo. Hinay-hinay lang, Mr. President. Daanin muna natin sa diplomasya at pag-uusap at maging magkaibigan muna tayo sa ngayon dahil hindi natin gaya. Yun lang po, mga katambay. Si Kamano po, nag-iiwan po muli. Mahalin natin bansa. Siyempre, protektahan natin. Tiis-tiis lang. May pag-asa pang bumangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.